So yun guys, so naka ano na siya. Explain ko lang sa inyo guys yung regarding sa P2P. So bakit na-disconnect yung ating mga P2P. So ang gagawin po natin guys ay unang gagawin natin yung USB cable, yung RJ45 niya, palitan natin siya. Lalo na ganito yung mga RJ45, yung kakalawangin, yung may stainless. Ayan siya. So minsan ito guys ay nag-corrosion po ito. At saka hindi na siya gaano magbigay ng kuryente. Dahil yan yung dahilan na-disconnect yung ating mga P2P. Okay, so yun yung unang gagawin niyo. Lagyan niyo na i-splice niyo, palitan niyo ng bagong RJ45. Mas maganda yung RJ45 ito ya guys, plastic. At saka hindi siya pastro. Maganda kasi hindi pastro dahil siya nasasagad dito sa ilalim. At saka hindi siya basta-basta na gagalaw dahil hindi siya pastro. So ang kadalasan kasi ng pastro guys is minsan nagka-error siya dahil nagagalaw siya. Dahil pagputulin mo yung sobra. Ayan, so RJ45. Tapos pag guys, pag testing nyo, ibalik nyo ulit tapos susubukan nyo itong LAN cable. Ayan. Mas maganda yung LAN cable guys is ready to made na sa mga ganito. Pero sa akin, kung kulang yung aking ready to made, kaya nilagyan ko ng ganito. Ayan guys. So ito, titingnan nyo kung wala siyang defective. Kasi minsan kasi guys, may ilaw yung LAN, tapos wala siyang internet. May ganon. Tapos pag restart mo, restart mo, mawala na siya. Yung kadalasan yung problema. So basic problem na lang naman yan, yung mga ganyan. Wala. Sa ikalawa, pasukin nyo sa laptop yung admin ng P2P guys. At titingnan nyo yung frequency. Kasi minsan kasi guys, yung P2P nag-iba siya ng frequency, lalo naka DHCP, yung mga Ubiquiti. Naka DHCP kayo, DHCP yung kanyang settings. So minsan guys, lumilipat yan ng frequency. So humihina yung kanyang internet dahil lumilipat siya ng kanyang kusang frequency. So ganun yung problema. Kaya mas maganda yung nakalock yung mga frequency guys, para hindi siya automatic maglipat ng frequency, lalo't mga naka-DHCP. Naka-DFS set up yung kanyang mga frequency. So yun yung problema sa mga DFS. So lumilipat siya ng kusa, lalo na't marami kayong antenna na naka-install sa isang poste lang. So yun yung titingnan nyo. Papasukin nyo yung password, admin ng antenna. Titingnan anong dahilan bakit nadi-disconnect siya. Yung mga P2P, lalo na mga lap GPS, lap 120. So ganyan guys, dahil pag nadi-disconnect yan, maraming matatamaan dahil dahil maraming nakakonek niyan. So ayan, connected na siya guys. Pinalitan ko siya ng hindi ko na lang pinakita dahil walang taga video. Kasi doon ko sa taas pinalitan ng RJ45. So ayan, okay na yung setup yan. Napasok na natin doon sa POA. So dito nakailaw na rin. So working na siya. Blinking na yung kanyang ilaw sa LAN. So obserbahan natin siya kung hindi na siya mawala. So hindi ko pa pinasok yung admin nito dahil inuna ko muna yung USB cable. Baka sa USB cable na. So tiningnan ko sa PPOA, sa Microtech. So connected na yung mga account doon na naka-connect sa antenna na ito. So ayan, susubukan natin ng isang oras siguro guys. So hindi ko na lang i-video. Subukan ko kung okay na siya. So ganun yung pag-check sa ating mga antenna guys, mga P2P. Marami pang mga kuan. O di lang natin pwedeng isa-isahin guys. Dahil mahirap isa-isahin yung pag-explain at saka pag nito. Observe nito ng P2P. Maraming kuha ng internet guys. Marami tayong dadaanan sa internet bago natin siya na-stable. Kung stable man, kailangan natin siya ng maintenance. Kaya ganun talaga yung mga internet dahil nakasaksak siya sa kuryente. Kaya mayroon siyang mga maintenance. Yun yung ating kuha guys.
bakit na disconnect yung ating mga P2P.